bahay. At totoo lang, ang panalangin ko ay marami po ang bumangon na mga ngaral ng Word of God. Kumbaga, yung mga preachers ng huling panahon ay matatapang. Totoo po yan. Kasi pag hindi, ay totoo lang, sabi ko kay Sister Shirley kagabi, huwag mo na magkaroon ng gawain. Matapang talaga si Sister Shirley. Ano po? Kaya, uli ng Panginoon, may gawain ngayon. Sa totoo lang po mga kapatid, si Sister Shirley, yung pagmamalasakit niya sa gawain ay napakalaki talaga. Totoo lang. Sabi nga niya sa akin kagabi, Pastor, nasa sa iyo kung pupunta ka. Hindi na ako nag-reply. Ano? Kaya, kinukonsensya ako, Sister Shirley. Alam niyo mga kapatid, salamat sa Panginoon sa church na ito. Dahil ako po ay pastor uli. Pastor na naman. Noong last Thursday, nangalan po ako sa Tayabas kasi meron kaming prayer gathering ng mga kapastoran. Pinagtiwalaan akong mangaral ng salita ng Panginoon. Kaya lang, ang dami pong walang pastor. Dahil parang maraming pastor ay may sakit. Yung iba trangkaso. Parang 7 pastor yun na may trangkaso. Yung iba ay may inaasikaso. Karamihan may sakit. Tingnan po ninyo. Talagang kahit ikaw ay lingkod ng Panginoon, tao ka pa rin. Ano? Talagang kailangan mong mag-ingat. Ganun pa man, ako'y naniniwala pa rin na yung favor ng Panginoon ay nasa sa iyo pa rin. Mahihirapan ka, oo, pero hindi ka mamamatay basta-basta. Totoo po yan. Yan ay talagang ginagawa ng Panginoon. Alam po ninyo, kanina lang ako uli pumunta doon sa aking mga pinupuntahang mga mananampalataya sa Tayabas. Alam po ninyo kung bakit? Nagkasakit. Kung sino pa yung nakikinig sa akin, ilan pa yung nagkasakit? Totoo po. Ang Panginoon. Yung hindi yung nahihirapang huminga, yung hindi makalasa, hindi makaamoy. Anyway, si Russell naman may vaccine na. May vaccine na po siya. Nilagnat pa din. Ano? Nilagnat pa rin. Kaya purihin ng Panginoon. Kanina ay dinalo ko. Okay na sila. Nakasalubong ko nga si Russell. May trabaho siya. Ano? Kahit Sunday ay kailangan nasa gobyerno po kasi yung kanyang trabaho. Kaya salamat sa Panginoon. Yung aking mga pinupuntahan ay hindi pinabayaan ng Panginoon. Kasi hindi ko matatanggap talaga pagka may mawawala. Kasi ang aking tinatayuan ay sila'y iingatan ng Panginoon. Dahil sila'y nakikinig palagi ng salita ng Panginoon. Ano? Ngayon pong gabi, mga kapatid, ay magpakatatag po tayo. Ano? Hindi pwedeng hindi. Kailangan po natin maging matibay. Lalong-lalo na sa panahon ito. Ako'y pag minsan na iniisip ko, parang ang hirap ng maging pastor sa panahon ito. Biruin po ninyo, 1,784 monthly ang nagkukwit na pastor. Buong mundo naman yun. Pagkadami. Alam po ninyo kung bakit? Paano? Wala na silang magastos. Hindi makapag-worship service. Sa ibang bansa ay may mga napapanood ako, pastor na inaaresto. Sabi ng mga pulis ay, oo nga, hindi nga masama yung ginagawa nyo, pero ginagawa lang namin ang trabaho namin. Sabi ng pastor, ako rin, ginagawa ko rin yung trabaho ko para sa Panginoon. Walang magawa. Arestado kayo. Bakit? Kasi bawal nga ang mass gathering, pero pinilit nyo pa rin. Ano? Nakakalungkot po ano. Pero purihin ko ang Panginoon dahil dito ay wala talagang tatayo ka talaga. Ito na nga yung panahon na ipaglalaban mo yung pananampalataya mo sa Panginoon. Totoo po yan. At mapalad nga po tayo dahil tayo ay nakakapagtipon. Yung iba nakakapagtipon pa rin naman. Pero sila talagang yung protocol ay umiiran. Ngayon, dahil nga medyo kakaunti tayo, social distancing tayo ngayon. Ano? Kaya purihin po ang Panginoon. Kahit po ako'y walang face mask, malayo naman ako sa ito. Si Pangulong Duterte nga, nagtatanggal ng face mask, nagkamag-conference. Hindi ako din. Ano? Kapatid, kilala niyo po si Gideon.
Si David. Si Jose. Hindi lalo na yun, Pastor. Lagi mo yung ginagamit. Si Jepte. Kilala niyo? Kilala mo si Jepte? Hindi Hindi familiar sa iyo? Pakikilala ko. Okay. Kasi dito po sa Hebrews chapter 11, verse 32. Ito pong Hebrews chapter 11 ay ang binabanggit dito ay yung mga men of faith, mga lalaki ng pananampalataya. At ang dami pa niyang gustong sabihin, nabanggit na yung tungkol kay Abraham, kay Isaac, tungkol kay Sarah, tungkol sa iba't ibang mga tao na talagang may pananampalataya sa Diyos. Nagtagumpay sila dahil sa pananampalataya sa Diyos. At dahil nga sa sobrang dami, hindi na niya sinaysay isa-isa. Ang sabi po dito sa verse 32, at ano pa ang aking sasabihin? Sapagkat kukulangin ako ng panahon kung sasaysayin ko ang tungkol kay Gideon, kay Barak, kay Samson, kay Jepte, tungkol kay David, at kay Samuel, at sa mga propeta. Kukulangin na ako ng panahon, sabi niya. Nabanggit din niya dito si Jepte. Sino ba siya? Wala kang idea, Carlo? Wala. Buksan po natin sa Hukom, chapter 11. Gusto ko makilala. Sa totoo lang mga kapatid, parang wala akong natatandaan na ginamit nila sa pangangaral ang buhay ni Jepte. Wala po akong matandaan. Pero maaaring meron. Kaya lang ay madalang. At ngayon, baka ako ang kaunahan pa lang na maririnig ninyo na mga ngaral ng Word of God tungkol sa buhay ni Jepte. Ito po siya. Sa chapter 11 verse 1. Si Jepte nga na Galaadita ay lalaking makapangyarihang may tapang. Katulad ni Gideon, lalaking makapangyarihang may tapang. Siya ay anak ng isang patutot. Ano ba ang patutot? Yun ay bayarang babae. Yung babae na binabayaran. Diba? Sa ating panahon, yun ay hostess, prostitute. At doon sa yun ang nanay niya. Kasalanan ba niya na ang nanay niya ay gano'n ang buhay? Hindi. Hindi ka naman pwedeng pumili ng magiging nanay, Hindi ka pwedeng pumili ng magiging tatay. Pero alam po ninyo, yun ay talagang sa iba ay nakakahiya yun. Yan yung anak ng hostess. Di ba? Kaya lang, wala siyang magagawa Talagang yun ang naging nanay niya At si Jepte ay naging anak ni Galaad. Doon na nga sa patutot. At ang asawa ni Galaad ay nagkaanak sa kanya ng mga lalaki. Yung tunay na asawa ay nagkaanak din. At nang magsilaki ang mga anak ng kanyang asawa, ay kanilang pinalaya si Jepte. Grabe nakakalungkot na kapalaran ng sinapit niya. At sinabi nila sa kanya, ikaw ay hindi magmamana sa sambahayan ng aming ama. Bakit? Sapagkat ikaw ay anak ng ibang babae. Ikaw ay anak sa labas. Bastardo. Alam niyo yung ibig sabihin, bastardo? Yun palang ibig sabihin ito. Anak sa iba. Alam, hindi ka magmamana. Kaya ang nangyari, pinalaya siya. Anong kasalanan niya? Kung tutuusin, anak din naman siya. At ang importante, ang tatay niya, tatay din ng mga yun. Kaya lang ay, wala Meron talagang, minsan may discrimination. At yung nagdi-discriminate, kaya nila nagagawa yun, dahil sila ay makapangyarihan. Yung mga nangaapi, sila pa yung mga makapangyarihan, sila yung maraming pera. Alam po din yung sa PhilHealth. Ako yung nalungkot. Ang natatanggal sa trabaho, kung sino pa yung matapat, totoo yan. Ako yung sabi ko, grabe naman ito mga tao ito.
Dahil ayaw makisama, ayaw sumali doon sa kanilang masamang ginagawa sa PhilHealth. Ginawan ng kwento. At ang nangyari, gusto pang kasuhan. Kung sino pa yung matapat, yun pa ang ano. Di ba? Ay, gawan niya ng paraan na matanggal yan. Baka tayo ay, kung hindi siya marunong makisama, tanggalin. Ang kasalanan niya, naging matapat lang siya. Pero mabuti ang Panginoon. Kasi siya ay Diyos na makatarungan. Ayun, hindi nila alam kung paano nila ngayon ipagtatanggol ang kanilang sarili. Nabisto. Sabi na nga ba, totoo ang sabi ng Biblia, walang lihim na hindi nabubunyag. Ibinunyag sila ng Panginoon at nakakahiya. Tuloy ko, ang tataas ng pinag-aralan, may degree, tapos ay lumabas na na mga magnanakaw. Kaya puri ng Panginoon, bakit pa ako'y napapunta doon? Kakunti na nga lang ang oras, ay naisingit pa rin. Na magkagayon ay tumakas si Jefte sa harap ng kanyang mga kapatid. Wala kasi siyang magawa Kasi siya nga ay hindi lehitimong anak. At tumahan sa lupain ng Tob at doon ay nakikisan kay Jefte ang mga lalaking walang kabuluhan. Ang pagkakaintindi ko po dito ng mga lalaking walang kabuluhan ay yung mga taong hindi pinahalagahan ng lipunan. Baka sila yung mga taong salat, mahihirap, walang pinag-aralan. Sumama sa kanya. At nagsilabas na kasama niya. At nangyari, pagkaraan ng ilang panahon na ang mga anak ni Amon ay nakipagdigma sa Israel. Gera. Nagkaroon po ng gera. At nangyari, nang lumaban ang mga anak ni Amon sa Israel ng mga matanda sa Galaad ay naparoon upang sunduin si Jefte mula sa lupain ng Tob. Yung pinalayas nila, kailangan nila ngayon. Kasi si Jefte po ay meron siyang kakayahang mamuno. Pero hindi nila pinapahalagahan yun. Ano pa kailan namin kung marunong kang mamuno? Hindi namin kailangan ng pamumuno mo. Ay dumating yung panahon na kailangan nila. Sino mamumuno sa atin? Wala silang makita. Naalala nila si Jefte nga pala. Ay, lalapit tayo doon, nakakahiya. Pinalayas natin, tapos ngayon, hihingi tayo ng tulong. Di ba? At sinabi ni Jefte sa mga matanda sa Galaad, verse 6. At kanilang sinabi kay Jefte, halika, ikaw ay maging aming pinuno upang kami ay makalaban sa mga anak ni Amon. Mahalaga po ba ang pinuno? Mahalaga, no? Alam po ninyo, naiintindihan nila ngayon, sinong mamumuno sa atin? Ano yun, kanya-kanya na lang ba tayo ng laban? Walang diskarte? Alam po ninyo mga kapatid, kahit yung kumpanya, nilalagyan talaga nilang ng manager. At ang nilalagay nilang manager, yung magaling. Di ba? Kasi, bakit? Alam nila na importante na may mamumuno. Ay dito, ang may kakayahan ay si Jefte. Tingnan po ninyo mga kapatid, kung sino pa yung may pangit na nakapalaran sa buhay, siya yung merong kakayahan, siya yung qualified. Kaya sa totoo lang po, talagang ang Panginoon, mahiwaga ang pagkilos sa buhay ng tao. Mahilig siyang magligtas sa pamamagitan ng kakaunti. Mahilig siyang magligtas sa pamamagitan ng mahihina. Pansin po ninyo? Yung mga taong matatalino, nagugulat dahil yung mga mangingisda ang galing magsalita sa publiko. Brother Darwin, paano yun? Paano yung Pedro na yun ay ganun magsalita? Ay mangingisda, hindi nga nag-aral. Tinuruan kasi. Sinong nagturo? Ang Panginoon. Wala na pong gagaling pa sa Panginoon na magturo. Sabihin po sa inyo mga kapatid, nung ako po ay bago pa lang sa church, payat na payat, korpubado pa. Siguro si Sam, parang gano'n ang katawan ko. Mas gwapo ka lang sa akin ng kaunti. Sam, mas gwapo ka lang sa akin ng kaunti. Alam po ninyo, hindi talaga ako marunong magsalita. Ano kay Sister Shirley? Di po ba Sister Shirley? Hindi talaga. Bigla na lang, ganito na ako.
Paano ako tinuruan ng Panginoon? Mahiwag ang pagkilos ng Panginoon sa buhay ng tao. Amen? Si Pedro nga natuto eh. po si Josh. Alam po ninyo, si Pedro ay masakit po yung magsalita. Lagi pa din galit. Ano, meron na bago po ang buhay niya. Bakit? Kasi yung mga katulad niya talaga ang pinipili ng Panginoon. Yung mga walang pinag-aralan. Pastor, parang gusto mong sabihin na ay, walang saysay na nag-aaral pa kami. Hindi. Yun po ay depende po doon sa panahon. Ano? Pag sinabi pong nasa mababang kalagayan, hindi nangangalugan na hindi nag-aral. Meron kasi mga nag-aral, pero sila po ay yung maaahabo ang puso. Totoo po yan. Tuloy po natin yung pagbasa. At kanilang sinabi kay Jepte, halika't ikaw ay maging aming pinuno upang kami ay makalaban sa mga anak ni Amon. At sinabi ni Jepte sa mga matanda sa Galaad, di ba kayo'y napuot sa akin? Pinalayas ninyo ako? Tingnan po ninyo. Di ba, napuot kayo sa akin, pinalayas ninyo ako sa bahay ng aking ama. Bahay ng tatay ko yun. Ako'y anak, may karapatan din ako doon. Ano ginawa ninyo? Pinalayas ninyo ako. Inalisan ninyo ako ng karapatan at wala akong nagawa. Tapos ngayon, lalapit kayo sa akin. Parang nakakahiya, Brother Dave? Kumbaga, ang dami mong nasalitang masama. Pagkatapos, sa kanya ka rin pala lalapit at hihingi ng tulong. Nakakahiya po yun. Kaya lang, kailangan nila talagang magpakumbaba. Ngayon, isang aral na din na natutunan nila. Ngayon, kailangan natin ng tulong. Buti na lang itong si Jepte ay isang tao na nananampalataya sa Diyos. Kahit pa kanyang magulang ay ganun ang buhay, hindi naman siya katulad ng kanyang magulang. Ano? Hindi dahil sa ang nanay niya ay hostess, ay masamang tao na siya. Di ba? At ang maganda po kay Jepte, siya ay isang tao na may pananampalataya sa Diyos. Bakit ko sinabing may pananampalataya? Nakasulat sa Hebrews chapter 11. Isa siya sa mga lalaki na nakita ng Diyos na may tunay na pananampalataya sa Kanya. Sa totoo lang, ang mga taong sinasamahan ng Diyos, yun lang taong marunong manampalataya. Totoo yan. Yun lang talagang tao na marunong manampalataya ang sinasamahan ng Diyos. Kaya yun, ang daming naisulat nung writer ng Hebrews. Ano? At isa po si Jepte. Bakit kayo naparirito sa akin ngayon? Pagka kayo'y nasa pag-iinagpis. Para bang, Carlo, para bang, naalala nyo lang naman ako pagkakailangan ninyo ako eh. Ano? Di ba? Pagkakailangan lang. Ay, kaya ipaparito sa akin, may kailangan na naman. Sabi ko na nga eh. Pumunta ka naman dito pag minsan, doon sa araw na hindi dahil kailangan mo ako. Di ba? Dalawin mo naman ako paminsan-minsan na gusto mo lang ako makakwentuhan. Hindi dahil doon sa may kailangan ka lang sa akin. Ano po? At sinabi ng mga matanda sa Galaad kay Jepte, kaya't kami ay bumabalik sa iyo ngayon. Parang sila po ay nagpapakumbaba. Upang ikaw ay makasama namin at pakipaglaban sa mga anak ni Amon at ikaw ay magiging pangulo namin lahat na taga-Galaad. Gagawin nilang pangulo ngayon. Kasi bakit? Kailangan kasi nila. Kailangan kasi nila ng mangunguna. Yung marunong manguna. At alam nila, si Jepte yun. Nakita kasi nila na may kakayahan talaga si Jepte na mamuno. Ako naniniwala na kaya meron siyang kakayahang mamuno ay dahil sa Panginoon. Totoo po yan. Kaya po, salamat sa Panginoon. Sa totoo lang mga kapatid. Hindi ko alam kung kagabi. May isang pastor po na kasama namin matagal na. Naka-video kasi. Hindi ko nababanggitin ang pangalan. Alam nyo, kinukumusta niya ako. Kamusta ka na? Hindi ko po yun na-close. Hindi ko alam kung bakit. At sabi ko, ito po, ako po ay nagpapatuloy sa Panginoon. Ako po'y nag-umpisa uli ng gawain dito sa Tayabas. Natuwa po siya. Hindi ko alam kung napapanood po niya yung ating
ministry sa social media. Sa totoo lang po mga kapatid, may nagsusupport talaga sa akin. Hindi man ganun kalaki, pero ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil regular na may nagpapadala sa akin ng pera. Parang sa isang buwan ay 2 beses na 1,000 pesos. Malaking panggasolina yun. Tapos dito pa, di ba? Kaya salamat po sa Panginoon. At sinabi ni Jefte sa mga matanda sa Galaad, kung pauwi ninyo ako upang makipaglaban sa mga anak ni Amon at ibigay ng Panginoon sila sa harap ko. Tingnan po ninyo. Kung ibigay sila ng Panginoon sa akin, ibig sabihin, kung papagtagumpayin ako ng Panginoon, pwede naman niyang sabihin, kung ako'y manalo o kaya ay matalo ko sila, ako ba ay kikilalanin pa rin ninyo? Pwede namang sabihin niya gano'n, pero sinabi niya, kung sila ay ibigay ng Panginoon sa akin. Ibig sabihin, kung ako'y papagtagumpayin ng Panginoon, tingnan po ninyo, si Jefte ay nagtitiwala ay sa Diyos, hindi sa kanyang sarili. Kaya ako'y naniniwala na yun ang isa sa mga dahilan, kaya naisulat siya sa Hebrews chapter 11. Ano po? At sinabi ng mga matanda sa Galaad kay Jefte, ang Panginoon ang maging saksi natin. Tunay na ayon sa iyong salita ay siya namin gagawin. Na magagayoy si Jefte ay umahong kasama ng mga matanda sa Galaad at ginawa nila siyang pangulo at pinuno at sinalita ni Jefte sa Mispa ang lahat ng kanyang salita sa harap ng Panginoon. Ano? Laging kasali ang Panginoon. Ano man ang nangyayari sa kanyang buhay, nung pinalaya siya, tingnan po ninyo, hindi siya nagtampo sa Panginoon. Di ba? Ang Panginoon. Kasalanan ko ba? Kung ang nanay ko ay isang prostitute, kung ako ay anak ng isang hostess, kasalanan ko ba, Panginoon? Wala naman akong kasalanan sa nangyari. Bakit nararanasan ko ito? Hindi ko naman sila inaano. Ako'y gumagawa ng ano bang inaakala kong tamang gawin. Pero ito, ang ginawa nila sa akin. Pinalayas ako, wala akong magawa. Di ba? Hindi po niya sinisi ang Panginoon sa pangit na nangyari. Sa totoo lang, pag ang isang tao ay sinisisi ang Panginoon sa mga pangit na nangyayari sa kanyang buhay, lalo siyang hindi sasamahan ng ating Panginoon. Amen? Si David, tanda po ninyo. Nung siya inaapi ni Saul, ano pong sinabi ng Biblia? Si David ay lalong nagpakabait sa Diyos. Ano? Kung kailan siya lalong inaapi, kung kailan siya lalong ginagawa ng masama, lalo siyang nagpapakabait. Anong ginagawa ng Panginoon? Lalo siyang sinasamahan. Ano? Alam po ninyo mga kapatid, ang tunay na kakampi ng mga api ay ang Diyos. Amen? Ang tunay na kakampi ng mga taong mabababa ay Diyos. Totoo yan. Kaya salamat sa Panginoon. Tayo po isang maliit na church dito sa purong pagsisikap. Kakampi natin ang Panginoon. Amen. At aalisin tayo dito ng ating Panginoon isang araw. Amen. Buhay po ang ating Panginoon mga kapatid. Ako'y nangangarap din na makita ko si Brother Ding na magiting na nangangaral sa pulpito. Si Darwin, ganun din. Si Carlo. Paborito ko si Carlo, no? Huwag po kayo magselos na. Si Carlo ay pero paborito din kita. Brother Ding. Ano? Sa totoo lang po mga kapatid, may magandang plano ang Panginoon sa ating buhay. Ang pagtatagumpay naman natin talaga ay hindi nakasalalay sa ating sarili. Nakasalalay yan sa pagsama ng Panginoon. Hindi po yan padamihan ng pera. Ano? Hindi po yan padamihan ng kakilalang magagaling na tao. Yan po ay nakasalalay sa pagsama ng Panginoon. Walang saysay po ang lahat. Yung ginagawa natin dito, wala pong saysay lahat kung wala ang Panginoon. Kahit tayo punong-puno dito, wala naman ang Panginoon. Eh dito na ako sa kakaunti, nandito naman ang Panginoon. Amen. Doon na ako sa mga tao na ang daming problema. Brother Ding, sabi ko, Panginoon, baka malulot na sila, Brother Ding, sa dami ng problemang nararanasan. Ano? Pero bro, saludo ako sa iyo. Totoo lang. Talagang hindi ba si Brother Ding nag-iimik, pero dahil ka alam ko yung kanilang sitwasyon, ay natutuwa ako.
Kasi salamat si brother, hindi kuma-attend pa rin. At ngayon, nagpatotoo. Para din, ginawahan din ako eh. Ano po, Sister Shirley, yung pakiramdam na ginawa, ay salamat. May trabaho na si brother, kahit pa paano. Alam, talagang Panginoon, yung mga katulad na ni brother din, yung talagang nasa, ako nga eh, papalo ba ako nakarating dito? Diba? Ang gusto ko lang itulungan ni Enautoy si Given, hindi naman matulungan. Alam niyo, sa totoo lang mga kapatid, yun lang talaga ang motibo ko. Pero nabago po ang lahat dahil sa Panginoon. Amen. Ako, I don't care kung si Given ay makasakay sa tulong ni Robert o ni Ontoy. I don't care. Makasakay siya sa tulong ni na Robert, purihin ng Panginoon. Hindi siya makasakay, purihin din ng Panginoon. Bakit? Kasi nakajakpat ako. Pero yun, nakabalik ako. Nakakapangaral na uli ako sa Teapas, pati sa mga pastor, nakakapangaral ako, nakakadalawang beses na po yun. Alam. Kaya salamat po sa Panginoon. Talagang kanina, nung pagbitin ni Pastor Danny, na sabi niya, yung pagdating mo, Pastor Byron, di ba, binanggit niya na, plano talaga ng Panginoon. Meron ka talagang gagampanan dito. Meron po ba? Meron ano? Hindi ko rin po yun alam. Kaya purihin po ang Panginoon. Ako'y naniniwala, yun po ay tugon ng Diyos sa mga panalangin ni na Sister Shirley at ni na Pastor Don. Bakit? Kasi pinapanalangin palagi nila itong church na ito. Totoo lang. Kaya ako nakikipanalangin na din. Lagi ko po kayong ipinapanalangin sa Panginoon. Hindi ko man mabanggit lahat, pero sino-shortcut ko na lang pag minsan. Tulungan mo po sila, Panginoon. Pagtagumpay po sila sa kanilang mga struggle na nararanasan. Yung mga may sakit, pagalingin mo po, Panginoon. Ano? Meron lang talagang times, katulad din ng Brother Ding at Sister Janet, specific na pinagpe-pray ko sila. Kasi yung knowledge ko about sa kanilang kalagayan ay nandoon. Kaya binabanggit ko. Kaya Brother Ding, huwag mo akong kalilimutan ha. Pray po, Panginoon. Mga kapatid, kaya ko po pinangaral nito si Jepte. Kasi meron po akong nakita sa kanya na parang hindi ko matanggap. Parang meron siyang ginawa na hindi niya dapat gawin. Si Jepte po, mga kapatid, ay maliwanag na ang Panginoon ay sinasamahan siya. Ang sabi nga po sa verse 29 ng chapter 11, babasahin ko po, na magkagayoy ang Espiritu ng Panginoon ay sumakay Jepte. Naalala ninyo si Haring Saul? Ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sumakay Saul. Di ba? Ibig sabihin nun, siya ay tao na sinasamahan ng Diyos. Ano? Importante yun na sinasamahan siya ng Panginoon. Yung sumunod na pangyayari, ang hindi ko po talaga naintindihan. At sa verse 30, nagpanata si Jepte ng isang panata sa Panginoon. Nanata, na manata. At nagsabi, sabi ni Jepte sa Panginoon, kung tunay na iyong ibibigay ang mga anak ni Amon sa aking kamay. Biruin nyo ha, sinasabi niya ito, siya ay tao na sinasamahan na talaga ng ating Panginoon. Ang sabi niya sa kanyang panata, kung tunay na iyong ibibigay ang mga anak ni Amon sa aking kamay, ay mangyayari nga na sino mang lumabas na sumalubong sa akin sa mga pintuan ng aking bahay, pagbalik kong payapa na galing sa mga anak ni Amon ay magiging sa Panginoon at aking ihahandog na pinakahandog na susunugin. Pag daw siya ay pinapagtagumpay ng Panginoon at pag-uwi niya sa kanila, yung kaunahang sasalubong sa kanya ay ihahandog niya sa Diyos. Handog na susunugin. Alam po ninyo, ang tinutukoy niya ay tao. Kasi sinong sasalubong sa iyo ay siyempre tao. Ang panalangin ko sana ay aso. O kaya ay kung ano mang alaga sa bahay. Pero alam po ninyo, tao talaga ang naisip niya na ihandog sa Diyos. Sa totoo lang, ang Diyos natin mga kapatid, hindi niya, kahit nung una pa man, never na mababasa mo
na ang Diyos ay hinandugan ng tao. Yung tao ay papatayin tapos susunugin bilang handog sa Diyos. Walang ganon. Meron yung kay Abraham na sinabi ng Panginoon kay Abraham, kunin mo si Isaac, ihandog mo siya sa lugar na ituturo ko sa iyo. Pero, yun ay pagsubok lang. Hindi talaga intensyon ng Panginoon na si Abraham ay papatayin si Isaac at susunugin. Hindi. Kasi yung ganung gawain ng mga pagano, gawain ng mga tao na hindi talaga kumikilala sa totoong Diyos. Gawain po yun ng mga tao na yung katulad nung gumagawa po ng witchcraft, mga panggagaway. Gawain po nila yun. Yung mga tunay na mananampalataya, hindi po yun pinapraktis. Ang talagang inihahandog sa Diyos, baka, tupa, kambing. Yan po ang pangkaraniwang inihahandog sa Diyos. Pero sa sinabi ni Jefte, sino mang sumalubong sa akin na lumabas sa pintuan ng aking bahay, ihahandog ko sa Diyos. Ang lumabas po yung kanyang kaisa-isang anak na dalaga. Nagpanata siya sa Diyos. Iniisip ko, hindi kaya siya nag-iisip. Ano? Grabe. Piruin po ninyo. Sabi ko, Panginoon, ano kaya nasa isip niya? Yung posibilidad na talagang baka anak nga niyang ang sumalubong sa kanya ay malaki. Kasi yung anak niya doon nakatira sa bahay niya. Ano? Pastor, bakit mo yan sinasabi? Mamaya. Sinalubong po siya ng anak, kaya nung makita niya ang anak niya, sabi, anak, bakit ka lumabas? Sabi ganun eh. Sabi ko kung ako nandun eh, ikaw may kasalanan. Anak, bakit ka lumabas? Nangako ako sa Diyos na yung unang sasalubong sa akin, ihahandog ko sa Kanya. Eh kaya naman siya sinalubong ng kanyang anak. Nagtuwang-tuwa siya. Yung anak niya, tuwang-tuwa dahil nagtagumpay yung kanyang tatay. Talagang, yung pagsalubong niya ay may kasama pang pagsayaw. Dahil ipinagdiriwang niya ang pagtatagumpay ng kanyang ama. Ang nakakalungkot ay, bakit ikaw ang sumalubong sa akin? Sino sisisihin? Ay siya. Sa totoo lang po mga kapatid, ang Panginoon naman, hindi naman inihingi yun sa kanya, di ba? Si Isaac, hiningi talaga ng Diyos kay Abraham. Pero ito, wala namang sinabi. Actually, hindi ito utos ng Diyos sa kanya. Sarili niya itong pagpapasya. Sabi ko, maling-mali yung ginawa ni Jefte para sa akin. Meron nga akong nabasa eh, tinawag siyang the foolish prophet. Ewan ko kung bakit tinawag the foolish prophet. Kasi sabi ko, propeta kaya siya si Jefte. Ano? Hindi ko kasi na-research na masyado. Alam niyo, wala siyang ibang anak. Wala siyang anak na lalaki. Wala na siyang ibang anak na babae. Kaisa-isa iyon. Siyempre, kaisa-isa. Mahal na mahal niya. Hindi niya akalain na yun ang lalabas. Ang laking pagsubok po, no? Panginoon, sorry po, hindi ko po kayang tuparin ang aking ipinanata. Ano? Panginoon, sorry, hindi ko kaya. Nagkamali po ako ng sinabi ko. Pwede natin sabihin gano'n, ano? Wala nakakaya, ano? Kung sa tao ka nakipag-deal ng gano'n, gawin mo yun sa Kanya. Pero gagawin mo ay sa Diyos. Ano? Pastor, natuloy po ba? Inihandog ba niya yung anak niya? Inihandog. Talagang, ginawa niya doon sa kanyang kaisa-isang anak. Masakit sa kanyang kalooban. Alam po, pero ang hinangaan ko po, mga kapatid, yung dalaga, yung anak niya. Alam po ninyo, sabi ng kanyang anak, sabi niya, Itay, kung nangako ka ng Diyos ng ganyan, huwag mong sisirain. Grabe. Para bang gusto niyang sabihin na, kung sa tao mo yun sinabi, sirain mo. At yun naman ay tao. Pero sa Diyos ka nagsabi ng ganyan, Itay, huwag mong gawin yun sa Diyos. Biruin mo.
Ano? Alam po ninyo mga kapatid, sa totoo lang, sobrang laking pagkakamali dito, marahil para sa kanya. Pero sasabihin ko po sa inyo mga kapatid, hinangaan ko po itong part na ito. Tingnan po ninyo, nawalan siya ng anak, pero hindi niya sinira ang pangako niya sa Diyos. Eh tayo, tithes lang, yung ikapo lang. Ang pangako naman ng Panginoon, pag naging tapat ka dun sa tithes, ibubuhos niya yung pagpapala niya sa iyo. Nangingibabaw pa rin, mapuputulan kami ng kuryente. Sila brother anyway, putol naman anong gagawin po? Hindi kasi ito. Sorry Panginoon, talagang itong tithes ay mapapakailaman ko. Nakakalungkot tithes lang. Yun nga pagpunta sa church ng late Huwag titiwala sa Panginoon, nadating ka nga ay late palagi. Aray ko, pastor. Hindi ko po kayo pinapersonal mga kapatid. Yan po ay, nagawa ko rin nung ako yung mananampalataya. Nalilate din ako, pero sabihin ko po sa inyo. Sila nga kaya nila itong gawin. Umattend ka ng tama sa oras. Pumunta ka dito para manalangin. Huwag yun na akong hanapin. Ito kasi ako sa Tayabas. Ikaw nga, pastor, hindi napunta sa Lucena kasi nandun po ako sa Tayabas. Pero huwag niyo akong i-challenge na manalangin ako dito. Sa totoo lang, kaya ko pong pumunta dito tuwing umaga. Kaya lang ay nakakahiya sa inyo. Galing ako sa Tayabas, tapos kayo taga rito sa Lucena, hindi kayo nakakapunta para manalangin. Alam po ninyo, ang hindi ko talaga makakalimutan na kasaysayan ng church. Sasabihin ko na kung anong church yun, Father's House. Doon po kami galing. Ang pinakamagandang ginagawa ng Father's House tuwing umaga, nananalangin sa Diyos. Yung mga may pasok ng alas 7, alas 6, nananalangin sa Diyos. Anong ginawa ng Diyos sa Father's House? Talk of the town. In 9 years, 72 churches ang naitayo sa iba't ibang lugar. Ang dami mga kabataan nagbigay ng buhay sa Diyos. Bakit? Nananalangin sila tuwing umaga, Panginoon, magbangon ka po ng mga pastor, mga lalaki at babae na mga ngaral ng iyong salita. Yun nga ang nangyari. 9 years, 72 churches. Ginawa po yun ng Diyos. Yung church punong-puno na kailangan na talagang lumipat ng mas malaking lugar hanggang makarating po kami doon sa Isabang. Totoo yan. Kahit kami nasa Isabang na, yung pananalangin tuwing umaga, ginagawa pa din. Iginalang po ng Diyos, nasaksihan ko na talagang kumilos ang Diyos doon. Amen. At ako'y naniniwala, pag dito sa church natin, ano ba pangalan natin? Sa JCF, gawin po natin yun. Hindi naman importante yung pangalan Gawin po natin yun. Ipakita natin sa Diyos. Sino magsasakripisyo na pumunta dito ng alas 7? Kung pwede ka naman ng alas 7. Kung hindi ka pwede ng alas 7, pumunta ka ng alas 6. Amen. Bakit mo yung sinasabi, Pastor? Tingnan ninyo sila. Sobrang hirap. Pinagtago. Talaga, Panginoon. Mali na kung mali. Pero hindi niya sinira. Yun nyo. Yung anak niya, inihandog niya talaga sa Diyos. Kaya po, mga kapatid, sa kasaysayan ng Israel, sa loob ng isang taon, meron silang 4 days na pagdiriwang. At ang ipinagdiriwang nila, yung anak na babae ni Jepte. Nagkaroon sila ng holiday para sa kanya. Kasi para sa kanila, kabayanihan yung ginawa nila. Totoo yan. Hindi ko po ito ipinapangaral para gayahin din ninyo na mapapunta kayo doon sa ganong point. Hindi po. Sa totoo lang. Kaya ko po ito ginagamit. Gusto ko kayong i-challenge. How come na hindi mo kayang gawin yun? Na kaya nila. Sobrang hirap po nun. Doon na ako kahit pa alas 6, Pastor, pupunta ako sa church. Sabihin ko po sa inyo, i-o-honor yun ng ating Panginoon. Yun nga po pagkakasakit ni Pastor doon. Sa totoo lang, yung pananalangin. Diba? Tingnan po ninyo naging epekto sa akin. Panginoon, huwag si Pastor doon. Si Romel. Anong naging epekto kay Romel? Nagpapasa ng Biblia. Nananalangin sa Diyos.
Mga boss, pakipray po para kay tatay. Sa Diyos pa din. Ano? Kaya sabi ko, may purpose talaga yung mga ganong pangyayari. Buhay si Pastor doon, ako'y naniniwala. Kaya nga sabi ko noong minsan, sabi ko, Panginoon, hindi namin hawak ang buhay ni Pastor. Pero ikaw, Panginoon, hawak mo ang buhay niya. Pag gusto mong humaba ang buhay niya, gano'n man kaluba ang kanyang karamdaman, gagaling siya. Amen? Kasi, Diyos ang may hawak sa kanyang buhay. Amen? Kaya po mga kapatid, purihin ang Panginoon. Hindi ko po alam kung sa ibang church ay ang Panginoon ay may mga revelation na ganito. Ako, hindi ko rin po akalain. Pag ako nangangaral ng Word of God, yung lumalabas sa bibig ko. Ano? Wala nang outline. Actually, wala na talaga akong outline. Matagal na. Basta sabi ko, Panginoon, ito'y ini-impress mo sa akin, sasabihin ko sa kanila. Nagugulat ako pag nangangaral na ako, lumalabas po dire-diretso. Amen. Alam niyo po kung bakit? Dahil yung mga nakikinig ay may plano ang Diyos sa kanilang buhay. Kung wala ang plano ang Diyos sa inyong buhay, hindi siya magbibigay ng mga revelation po na katulad nito. Hindi po ako nagyayapang. Totoo po yan. Pag minsan ang pakiramdam po dito sa punto, hindi nyo alam, kinikilabutan po ako. Totoo po yan. Habang ako'y nagsasalita, kinikilabutan ako. Panginoon, nasabi ko po yun. Totoo po yan. Kaya mga kapatid, huwag po kayong ma-discourage. Kung may makita man kayo na ka-discourage na sitwasyon, yun ay pagkakataon para lalong pagtiwalaan natin ang ating Panginoon. Yun ay pagkakataon para lalo tayong manalangin sa ating Panginoon. At ang kapangyarihan ng pananalangin, mararanasan po natin. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo.